oras bago magpalit ang taon, Cubao, Quezon City, niyanig ng pagsabog. 4 katao sugatan. Mga bumbero at fire volunteer, ready na sa mga sunog sa magdamag. Mga tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan, nilamon ng apoy, 7 ang patay. Mga ospital, handang-handa na rin sa mga pagdagsa ng mga mapuputukan. Bilang ng patay sa tsunami sa Asia, umakyat na sa mahigit 130,000. Relief at reconstruction operations, puspusan pa rin. Dating Pangulong Estrada, round the clock binabantayan ng mga doktor matapos ang kanyang knee surgery sa Hong Kong. At makisaya sa magkulay at maningning na Jive 205 sa Rojas Boulevard. Higit pa sa mga balita, hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi. Ilang oras bago magpalit ang taon, isang bomba ang sumabog sa may harap ng Philtrust Bank sa Cubao, sa Quezon City. 4 katao po ang sugatan sa naturang pagsabog. At live mula sa Cubao, saksi si Michael Fahatin. Michael. Yes, Vicky, alas 7:20 ngayong gabi nang kulantangin ng isang malakas na pagsabog ang harapan ng isang gusali dito sa Cubao, Quezon City. Natungkab ang konkretong flower pavement, nawasak ang iron grill at nagkabasag-basag ang mga salamin sa harapan ng Philtrust Bank. Ang sabog lang na malakas. Nasupukit kami sa loob sa usok eh. Kami usok. O sir, hindi ko nga malaman kung anong gagawin ko kanina eh. Kapal na usok eh. Saan sumabog? Sa harap lang mismo niya? Basta nandun kami sir, boom! Wala ganun. Sa lakas ng pagsabog, nagkalat sa daan ang mga pasag na salamin at bahagi ng bubungan at signboard ng bangko. Nadamay din at nabasag ang salamin ng katabing opisina ng Air Philippines. Swerte namang walang kagalos-galos ang dalawang vendor na nakapwesto sa harapan ng bangko. Si Christina Maumay ay hiningan pa ng tulong ng isa sa 4 na sugatan. Nayayapos po ako ng natamaan. To, kung hindi kita matutulungan kasi buntis ako. Ano sugat yun ay? Sugat ba Hindi, dugo po yan ang humihingi sa akin ng saklulo. Ano paninda mo? Si Emeline Umbay naman, nagkalat pa ang tingdang torotot nang manakbo siya upang isalba ang sarili. May nakita kang tao ba na galing dyan bago sumabog? Wala. Ano lang siya? Parang biglaan lang na yung Sabog ilaw. lang, walang sunog, Wala. Hindi pa nila tiyak kung anong uri ng pagpasabog ang ginamit at kung anong grupong maaring nasa likod ng insidente. Isa lang ang kanilang tiyak, hindi aksidente ang pagsabog kundi sinadya. Sinadya po ito, Sinadyang inilagay doon. Kung ano man ang motibo, hindi pa natin alam. Kasi ito, wala na masyadong dumadaan at parte ng gabi dito dahil parang dead end ng portion na ito. Isinasailalim na sa pagkusuri ang mga ebidensyang nakuha mula sa crime scene ng EOD upang makatulong sa pagtukoy kung sino nasa likod ng pagkapasabog na ito. Live mula rito sa Cubao, Quezon City, ako si Michael Fahatin, ang inyong saksi. Agad isinugod sa East Avenue Medical Center ang 4 na biktima sa pagsabog na yan sa Cubao. 2 sa kanila, grabing pinsalang tinamo. Saksi, si Alfred Ungson. Agad dinala ng MMDA sa East Avenue Medical Center ang 4 na sugatan sa pagsabog sa Cubao. Nakilala ang mga biktimang sila Joy La Chica, Lorenzo Reyes, Marisel Olesco at Alma Olesco. Maliit lang ang mga sugat na nakuha ng magkapatid na Olesco. Agad na silang pinauwi matapos lapatan ng paunang lunas. Pero dahil sa tinamong second-degree burns ni Lorenzo at Joy, kailangan pa silang manatili sa ospital. Ayon kay Lorenzo, naglalakad lang siya sa harap ng bangko nang biglang may sumabog. Parang may ganyan na, tapos wala na, nawakan ko na lang yung ulo ko. Mahapdi po, tapos magulo po yung pandinig ko. Tulala naman si Joy at hindi pa makapagsalita. Nilinis at nilagyan na ng gamot ang mga sugat at paso ni Joy at Lorenzo. Pero maya-mayang konti lang ay iaakit na sila sa surgery ward para mas maalagaan ang kanilang mga tama. Makukonsider natin as second degree burn na to. However, hindi lang burn eh. May mga abrasions siya, multiple abrasions. And sa examination ng mga specialists sa tenga, mukhang perforated din yung eardrum nila. Ako si Alfred Ungson, ang inyong saksi. Kaninang umaga naman, 7 katao ang patay nang masunog ang may 100 tindahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. At 6 sa mga biktima, pawang mga kabataan. Saksi si Oscar Oida.
Mistulang war zone ang kahabaan ng F. Halili Street sa Bukawi, Bulacan matapos lamunin ng apoy ang mga tindahan ng paputok doon kaninang alas 6 ng umaga. Nagsimula ang sunog ng mag-testing mano ng paputok ang ilan sa mga nagtitinda sa lugar. Nag-sample daw ng parang higad eh. Pinag-sample eh. Kapraso lang, ganyan lang yun eh. Pinag-sample, nadami ng lahat. Nang matalsikan ng mga baga mula sa tinesting na higad ang iba pang mga malalakas na paputok, nagkaroon na ng malakas na pagsabog. Nakunan pa ng amateur video camera na ito ang ilan sa mga unang paputok na sumasabog. Dahil pa yung granadang sumabog pa, mas mahigit pa doon ang pagsabog niya. Itinaas ang alarma sa pinakamataas na general alarm. Ibig sabihin, lahat ng fire station na maaring rumisponde ay tinatawagan na. Kinulang nga ang mahigit 30 unang responding truck ng bumbero. Kinailangan pang gumamit ng helikopter ang otoridad para lamang pasabugan ng kemikal pamatay ang sunog. Dagdag pahirap pa sa sitwasyon, ang dami naman nagdagsaang usisero sa lugar. Alam natin, delikado, marami nagtatalsikan, mga yero, mga paputok, ang daming tao dito. Pinaalis ko silang lahat, hindi sila makatutulong. Pasado alas 8:30 ng umaga nang ganap na mapula ang apoy. Mahigit 100 tindahan ng paputok ang natupok, habang 7 ang nasawi. Ang masaklap, 6 sa mga biktima, pawang mga menor de edad. Nasunog, hindi nakatakbo, naiwan ng ama. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bisperas pa lang ng bagong taon, ilang sunog na ang naganap sa Metro Manila. Kaninang madaling araw, isang pabrika ng plastic sa Dagat-Dagatan Avenue sa Caloocan City ang nilamon ng apoy. Hindi naman nagtagal at naapol agad ang apoy. Faulty electrical wiring ang hinihinalang dahilan ng insidente. Umabot naman sa Task Force Alpha ang sunog sa Camuning, Quezon City. Pasado alas 8 ngayong gabi nang masunog ang ilang kabahayan sa K 2nd Street, kanto ng KE Street. Pasado alas 9 na nang ideklarang fire under control ang sunog. Isang sunog din ang naganap sa Lancome Village sa Santa Mesa, Maynila, ngunit agad naman itong naapula. Isa ring insidente ng sunog ang naiulat sa Pandacan, Maynila. Samantala, naglalagablab din po ang pagpasok ng taong 2004 na nagtala ng 66 na sunog sa Metro Manila pa lang. At sa Maynila pa lamang, nagkaroon po ng 13 sunog. May 11 namang naitala sa Las Piñas at Siam sa Quezon City. Lahat po ay naganap lamang mula umaga ng 31 ng Disyembre noong 2003 hanggang kinagabihan ng bagong taon nitong 2004. Bagamat walang namatay, 11 katao po ang nasaktan sa mga nabanggit na insidente at tumupok ng may mahigit sa 30 milyong pisong halaga ng mga ari-arian. Electrical fault at paputok ang naging sanhi ng karamihan sa mga sunog. At dahil karaniwan nang naglalagablab ang pagsalubong sa bagong taon, naka-alerto na rin ang mga Volunteer Fire Brigade. Darito ang report. Ilang oras bago ang bagong taon, nasubukan na ang kahandaan ng mga Volunteer Fire Brigades. Naabutan namin ng Binondo Paco Fire Volunteers na paalis sa kanilang headquarters para rumisponde sa isang sunog sa Pandacan. Alertado na rin ang volunteers ng Dagupan Tondo, Central Tondo at Central Quiapo. Nilinis pa nila ang kanilang fire trucks at tiniyak na ayos na ang kanilang mga gamit. Nagpapaprepare kami ng mga 20 hanggang 30 na katao na handang rumisponde sa kahit na anong fire emergencies. Talagang ito na ang panata namin. Siguro mas masaya kami magpatumulong sa tao. Pero handaman, sana nila'y walang mangyaring sakuna. Kaya paalala nila sa publiko, mga quitties yung mga lumilipad na firecrackers, usually yun ang nagiging cause ng fire. So hindi nila napapansin, may pumasok na palang quitties sa bahay nila, so doon nagsa-start yung fire. So mas maganda kung isarado nila yung mga bintana nila. sakali namang magkasunog, hindi raw dapat magpanik at agad-agad na tumakbo. Kailangan daw na suriin muna kung kaya pang makontrol ang sunog. At higit sa lahat, kung magpapaputo kayo, huwag kayong uminom. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Kung handa na ang ating mga firefighters sa mga inaasahang sunog ngayong magdamag, handa na rin po ang ating mga doktor sa mga maaring madisgrasya ng paputok. Live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center, saksi Ping Restore. Ping! Vicky, wala nang isa't kalahating oras bago magbagong taon. Awa ng Diyos, matumal ang dating ng mga biktima ng paputok dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Inabutan naming isinugod ang 6 taong gulang na si Almira Mendoza. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at mata matapos umano'y sabugan ng triangle.
Tumama sa kanya isa. Nanonood lang siya. Si Almira ang ikawalong pasyenteng nadagdag dito sa Jose Reyes mula alas 6 kaninang gabi. Naman yung mga pasyente natin sa ngayon. Mga ano oras na nasa? After 12 o'clock na sigurado yan. May lumaban po ako. Mas matindi pa ang sinapit ng ilang pasyente pero hindi sila nasaktan dahil sa paputok. Si Wilfredo Bitania sinaksak umano ng kainuman. Si Noel Berayo naman, papunta pa lang sa happy-happy nang umano'y mapagtripan ng mga tambay. Akala ko kasi nasa likod ko pa yung mga kasamaan ko, nagsitakas na pala, na corner. Habang tahimik pa ang ER, sinamantala naman ng mga doktor at nurse ang magsaya at kahit papaano'y damhin ang salubong ng taon. Kaya po kasi makakatulong ka sa ibang tao para yung mga naputukan, para at least nakatulong ka sa tao dun sa mga naputukan. Sa mga oras na to, Vicky, mas rinig ko na ang putukan dito sa area ng Jose Reyes Memorial Medical Center pero umaasa at nananalangin ang mga doktor na sana ay huwag nang madagdagan pa ang mga biktima ng paputok habang kasagsagan ng putukan mamayang hating gabi. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ping Restore. Nag-ulat live mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Samantala sa ibang ospital tulad ng Tondo General Hospital, buwan naman ng pasyente ang isang 10 taong gulang na bata. Kaninang umaga, natali siya ng magliyab ang inipon daw niyang pulbura sa isang bote na kanyang sinindihan. Yan po yung tinatawag na darna ng ilang mga kabataan. At bagamat tila inulan ng bubog ng bote ang katawan ng biktima, nasa maayos naman siyang kalagayan. Sa East Avenue Medical Center, siyam naman ang naitalang biktima ng mga paputok simula pa noong 20 ng Disyembre. At sa monitoring ng Department of Health sa 50 ospital, mahigit 100 na ang biktima ng paputok, 14 ang tinamaan ng ligaw na bala at 2 kaso naman ang pagkalason sa Watusi. Tradisyon na talaga ng mga Pilipino ang pagpapaputok tuwing bagong taon at ngayong araw tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng paputok sa Bocaue. Saksi si Cesar Apolinario. Ilang oras bago pumasok ang bagong taon, marami pa ring mamimili ang humabol dito sa Bocaue, Bulacan. Todo sa pakikipagbaratan. Di alintana ang disgrasyang maaring idulot ng mga pailaw at paputok. Kahit pa kaninang umaga lang ay binalot sila ng takot nang magkasunog dito. Ito talagang hindi namin maiwasan dahil parang tradisyon na ito at saka pamahiin namin na ganito rin ang eksena kaninang umaga matapos ang malagim na trahedya. Pinagkaguluhan ng mga libreng paputok at pailaw na nabasa ng tubig. Pero hindi rin natin masasabing na safe pa dahil nabasa yung nga yan dahil halo-halo na yan. No? Sumabog to, alis na ako dito. Pila rin ang mga parokyanong naniniwalang kung mas maingay ang pagsalubong sa bagong taon, mas bubuhos ang grasya. At kung talagang hindi maiiwasang makiisa sa tradisyon tuwing bagong taon, paalala ng mga otoridad, huwag lumapit sa malakas at dumadagundong na paputok o pailaw. Para naman sa mga sadyang makakati ang kamay, gumamit ng mahabang bagay gaya ng patpat na may katol kung magsisindi ng labintador. Higit sa lahat, huwag magpaputok ng lasing. Mas ligtas rin siyempre kung mananatili sa loob ng bahay. Iwas hika na, malayo pa sa mga ligaw na bala o nagliliyap na paputok. Ako si Cesar Apolinario, ang inyong saksi. Puspusan man ang kampanya laban sa pagpapaputok ng baril. Sa pagsalubong tuwing bagong taon, nitong nakaraang 3 taon, may mahigit 20 katao pa rin ang naging biktima ng mga ligaw na bala. Saksi, si Lay Alves. Hindi makakalimutan ng 6 na taong gulang na si Alfie Herminal ang pagdiriwang ng nakaraang bisperas ng bagong taon. Nag-iwan ito ng pilat sa kanyang kanang braso. Isa si Alfie sa 15 biktima ng ligaw na bala noong nagdaang selebrasyon ng bagong taon. Kala ko po papatok ko yun, hindi naman pala. Tapos gumaling siya sa taas yung ligaw na bala. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung kaninong baril nang galing ang balang tumama kay Alfie. Wala nangyari. Kaya yung... So ano yung nangyari sa inyo dito na yung bala? Kinuha ng investigador dun sa ospital. Tapos kinukuha ko, ayaw na ibigay sa amin. Ayun lang. Hindi na nagpakita yung investigador. 6 lang ang naaresto sa kasong indiscriminate firing noong 1 taon.
sa kabila ng kampanya ng pulisya at ng iba pang ahensya ng gobyerno laban sa paggamit ng baril sa pagsalubong sa bagong taon, meron pa ring hindi tinatablan. Noong 2001, 9 na stray bullet injuries at kaso ng indiscriminate firing ang naitala. 13 noong 2002 at 2 naman noong 2003. May pakiusap si Alfie ngayong bagong taon. Sana po na sa bagong taon, wag na kayo magpaputok ng baril para wala na masaktan sa ligaw na bala. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Kaya kung kayo po ay makakasaksi ng mga magpapaputok ng baril, agad niyo pong ipagbigay alam sa mga kinaukulan. Tumawag po sa 117 para sa pagkakilanlan ng salarin. Samantala, saksiyan sa aming pagbabalik. Mga taga-Tondo, handa na sa pagsalubong sa bagong taon. Bilang ng patay sa tsunami sa Asia umabot na sa mahigit 130,000. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi! Mahigit 135,000 na po ang bilang ng mga patay sa tsunaming humagupit sa Timog Asya. Sa Thailand, mahigit 4,000 ng konfirmadong patay. Kaya naman natabunan ng pagdadalamhati ang pagsalubong sana sa bagong taon. Live mula sa Phuket, Thailand, saksi si Susan Enriquez. Susan? Ilang daang kilometro ang haba ng Kaulak Province at ang kabuuan nito, wasak lahat. Gusali, bahay, establishmento, sasakyan, pati na ang maraming buhay. Nagkalat ang bangkay kung saan-saan. Mabaho na ang paligid dahil naagnas na ang mga patay. Ang iba, ngayon pa lang hinuhukay. Walang tigil ang paggawa ng mga kabaong upang may paglagyan sa mga biktima. Mga truck ang pinagsasakyan sa mga bangkay. Dahil halos wala na mapagdalhan sa mga bangkay, isinasalansa na lang ito sa kung saan-saan. Marami man ang nakukuhang patay. Kakaunti na lang ang nakikilala sa mga ito dahil sa pagkabulok. Paraiso para sa ilan nating mga kababayan ang pagtatrabaho sa lugar na ito sa Thailand. Subalit sa isang iglap, sa paraiso din ito nagtapos ang kanilang mga magagandang pangarap. Ang Sofitel Magic Resort and Spa ay isa sa maituturing na paraiso sa Kaulak. Ngunit ngayon, para itong impyerno. Dito nagtatrabaho ang 6 na Pilipino na sina Cruzet Bulaon Cruz, Catherine Joy Lomadilla, Ria Jane Tuzara, Marcela Albao at Jasmine Barandok. Lahat sila nawawala matapos ang trahedya noong linggo. Ang kasamang si Estelita Sales, kumpirmadong patay na. Nang tingnan namin ang kanilang tinutuluyan sa Sofitel, nasa harap mismo ito ng karagatan. Nakaligtas sa trahedya si Mary Ann Jeronimo, empleyado ng La Flora sa Kaulak. Nakakapit kasi siya sa punong ng nyog matapos tangayin ng gahiganting alon. Maraming salamat si Susan Enriquez po live mula sa Phuket, Thailand. Samantala, handang-handa na rin po mga taga-Tondo para sa isang makulay at maingay na pagsalubong sa taong 2005. At mukhang maaga silang nagsimula ng kasiyahan doon. Live mula sa Tondo, Maynila, saksi si Rafi Tima. Rafi! Vicky, mahigit isang oras na lamang ay inuman, putukan at sayawan ang ating nasaksiyan dito sa Tondo habang hinihintay natin mga kababayan ang pagpasok ng bagong taon. Dito sa aking kinaroroonan sa Bangkose ay kanina pa nagsasayaw itong ating mga kababayan. Designated talagang sayawan ang lugar na yan kung kaya't walang nagpapaputok, bawal ang magpaputok sa lugar na yan. Dito naman sa aking harapan isang mahabang lamesa. Itong inilatag ng ating mga kapuso dito para sa kanilang mga inumin. Pansin natin kanina na halos walang mga pagkain at talagang puro inumin lamang yung kanilang inihanda dito. Napansin din natin kanina ang dalawang off-duty na firemen na nandito kanina. At bagamat sila ay off-duty nga, hawak-hawak pa nila yung kanilang mga uniforme at ang kanilang gamit sa pamatay sunog. Kausapin natin, sir, bagamat off-duty kayo, bakit nakasuot pa rin yung inyong mga uniforme? Lagi kaming handa. Kahit anumang alarma yan, lalabang kami kahit anong ano yan. So kahit off-duty na kayo, papasok pa rin kayo pag may sunog? Opo, sir. Lalaban pa rin kami pag may sunog.
Yan ating mga nasasaksiyan dito. Dito naman sa isang kalye, isang bloke mula sa ating kinaroroonan ay ang Velasquez Street. Sa kabilang kalye, mula dito, paputok at ang mga kapuso nating mga nakakostume ang makikita naman sa lugar na yan. Karamihan sa mga tiga rito ay imbis na pumirmi sa isang lugar, umiikot-ikot at pinupuntahan ng iba't ibang kalye dito sa Tondo kung saan mayroong mga kasiyahan. Bagamat marami na nga ang lasing dito at kabi-kabila ang putukan, wala pa naman naitatalang matinding aksidente dito o kaguluhan dahil organisado itong mga selebrasyon ng bawat barangay. Lahat ika nga ay policing their ranks. Sila mismo ayaw mahaluan ng gulo itong paghihintay nilang ng bagong taon. Napakausok na ng paligid dito, bagamat isang oras pa nga bago mag alas 12, kaya naman inaasa nating pagpatak ng hating gabi. Lalo pang titindi ang maingay na kaputukan at ang napakausok na paligid dito nga sa ating kinilalagyan sa Tondo. Vicky Arnold. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Nagunat live mula sa Tondo, Maynila. At samantala, saksiyan sa aming pagbabalik. Dating Pangulong Joseph Estrada, bagong tuhod sa bagong taon. At alamin ang mga in at out na hairdo at makeup ngayong 2005. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi! Tagumpay ang operasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Hong Kong Adventist Hospital. Kaya sa pagpasok na bagong taon, bago na ang mga tuhod ng dating Pangulo. Live mula sa Hong Kong, saksi si Maki Pulido. Maki. Ang bagong taon, nasa sila dito nga sa Adventist saan nagpapahinga na si dating Pangulong Joseph. Ang operahan si Erap kanina, sabi niya wala na siyang ginawa kundi magdasal. Suot pa niya ang isang leather jacket na sa paniniwala niya ay magbibigay sa kanya ng swerte. Hanggang sa pinakahuling sandali kasi, hindi natanggal ang taba ni Erap. Halos araw-araw talagang nadsal ako na may matagumpay itong aking operasyon. Tila sinagot naman ang kanyang mga dasal. Naging matagumpay ang operasyon sa tuhod ni Erap. 3 oras lang ang tinagal ng operasyon. Alas 6 ng gabi, tapos na ito. Lumabas si Dr. Lorenzo Hocso ng operating room at nag-thumbs up para namang nabunutan ng tinig ang pamilya ni Estrada. Well, tuwan-tuwa po kami at nagpapasalamat unang-una kami sa buong may kapal at pangalawa sa lahat ng mga nanalangin na maging matagumpay ang operasyon sa tuhod ng aking mas Pangulong Estrada. 3 buwan bago muling makakalakad ng maayos si Erap. Samantala, Arnold, tahimik kung hindi itinuloy ang engranding fireworks display. Ang gagastusin daw para dito ay idodonate na lamang sa mga biktima ng tsunami. Mula dito sa Hong Kong, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Samantala, in pa ba ang hairdo at makeup nyo ngayong 2005? Aba, huwag kayong pahuhuli sa uso at alamin kung ano na ang mga laos na style. Saksi si Cheryl Yao. Sa 2005, tantanan na ang pagpapardeban dahil out na ang buhok na diretsong-diretso. At kulot na raw ang mauuso. The curls that is being forecast now is the incorporation of all the era, 80s, 70s, and 60s. So more movement, more texture, tight curls or body curls are in. At para mas in, partneran daw ang kulot ng mahahabang bangs o ang tinatawag na fringe. Sa mga lalaki naman, tigilan na raw ang tusok-tusok na hairdo. 2005, the back of the guy's hair is really short and then we'll leave the front mas mahaba and flatten it. There will be more bangs for guys at saka yung dating syete will again be in. And then, pero there will be more layers of course. Para naman sa mga mahilig magpakulay ng buhok, sa Year of the Rooster, Mulawin-inspired daw ang mga kulay na patok. Mas moderno na raw ang mga Pinoy ngayon, kaya naman siguradong papatok sa kanila ang mga bagong look para sa 2005. Pagdating naman sa makeup, hit pa rin ang smoky eyes, pero okay din daw ang mukhang natural. More pink and lime green and blue. Magkakaroon ng freedom ang mga babae ngayon to choose what specific type of makeup they want to do for themselves. Ako, si Cheryl Yao, ang inyong saksi. Saksiyan sa aming pagbabalik.
Makisaya sa star-studded Kapuso Sayawan Countdown sa Roas Boulevard. Balitang hatid na naging sangligan ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Mga igan, patuloy po ang pagdagsa sa Jive 205, the Kapuso Countdown Party sa Plaza Raha Sulaiman, dyan po sa Roas Boulevard. O, kamustahin natin ang happening doon sa ating saksing si Jiggy Manica. Jiggy, kamusta na? Umaga pa lang inabutan na namin humahataw na mga dancers. Di nagtagal, sumali ng Starstruck Survivors and Avengers. Sana umunlad na ang bayan natin. Sana hindi lang sa tipong may kalamidad na dumarating, but sana araw-araw magtutulungan tayo. Message ko lang po sa inyo, magbago kayo kung may dapat kayong baguhin, saka i-enjoy nyo lang yung buhay nyo, gawin nyo na lahat, live life to the fullest. Kinaguri ang Jive 205. Ito na ang pinakamalaking party na sasalubong sa bagong taon. Kinatatampukan ng mga artista ng GMA at isang magarang fireworks display pagsapit ng ating gabi. Dito, we are offering them a show, a program, and may bands para pwede mag-dancing until early morning kung hanggang kailan nila gusto. Mga kabataan, kung wala po kayong gagawin, imbis na magpaputo kayo sa inyong dyan sa mga labas ng tahanan, pumunta na kayo dito, makisaya kayo sa amin. Ito po'y handog sa inyo ng inyong kapuso, GMA 7. Sa Jive 205, matindi ang preparasyon. Buong pwersa ng GMA ibinuhos ang lakas at talento. Patuloy nga po ang pagdagsa ng mga tao rito para sa tinatabayan ng Jive 205 party. At tuloy-tuloy nito hanggang mamayang umaga. Arnold King. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica, at nag-uulat mula sa Jive 205. Bitin ako ron, ha? Abangan niyo po Jive 205, the Kapuso Sayawan Countdown, pagkatapos po ng saksi. Happy New Year po sa inyong lahat! At